Umarangkada na ang kauna-unahang online voting para sa mga Pilipinong nasa abroad. Sa gitna niyan, may nilinaw ang COMELEC sa kung ano ang makikita at hindi makikita ng mga nagpasa ng kanilang boto online. Nakatutok si Maki Pulido. Sa isaya ng eleksyon ng Pilipinas, nagbukas kahapon ng 8 a.m. ang online voting ng mga kababayan nating nasa abroad. Kaya malayo man sa embahada o nasa laot, makabuboto ang nasa 55,000 OFW na nag-enroll sa online voting. Bukas na rin ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa pagboto ng mahigit 1 milyong registered overseas voters hanggang 7 p.m. oras sa Pilipinas sa May 12. Bawal po kasing i-reveal kung ilan na ang nakakaboto, sino na nakakaboto, o yung update ng nakakaboto po. So far, maayos po yung pagboto, mabilis naman po yung... Pero may question ng isang OFW tungkol sa pagboto niya online. Sa report na natanggap ng COMELEC tungkol sa social media post, nagtataka ang OFW kung bakit pagkatapos niya bumoto, hindi na niya nakita ang mismong listahan ng mga kandidatong binoto niya. Ito ay kahit daw ginamit na niya ang QR code. Ganun talaga, sabi ng COMELEC. Dahil encrypted, pagkaboto online, ganitong mga machine-readable codes lang ang makikita. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Pero wag daw mag-alala dahil sapat ang mga security feature. Meron din tayong random manual audit at sa random manual audit pwede pong makumpara yung mismong code as against doon sa na-print na random manual audit. Sa 6 namang show cause order na inisyu ng COMELEC kaugnay sa bastos na pananalita ng mga kandidato, magkakaalaman bukas kung kakasuhan o gugulong na ang disqualification case ng isa sa mga kaso. Hindi kasi pwede show cause order lang eh. Kasi pag show cause lang, sasabihin ng sambayanan, hanggang dyan lang pala kayo. May mga kasunod pang show cause order kaugnay ng vote buying at abuse of state resources. Hindi rin pinalampas ng COMELEC maging ang paggamit ng emergency alert message sa pangangampanya ni Richard Co, gubernatorial candidate ng Masbate, Fernando Talisic, kandidato para Vice Governor, Elisa Co, congressional candidate, at Olga Co, kandidato bilang city mayor. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga naturang kandidato. Technically, ang dapat na may-ari lang ng text blast machine ngayon, yung mga LGU na ginagamit sa emergency situation o kapag may natural calamity. Kung nagagamit ng ganyan, again, pwede rin po namin ground yun ng disqualification at election offense. Dahil Semana Santa, muling paalala ng COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code ang pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.